April 19, 1989 ay isinilang ang isang sanggol sa katauhan ni Michelle Jamaica Cruz Gutierrez o mas kilala sa kanyang palayaw na Micah. Si Micah ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang sumunod sa kanya ay 3 mga lalaki. Kaya naman ganun na lamang ang pag-iingat at pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumaki si Micah na may angking kagandahan. Kung titignan mo ang maamo nitong muka ay nahahawig sa artista na si Jenica Garcia. Maliban sa angking kagandahan, ay lumaki ito na matalino. Masunuring anak at mapagmahal na ate sa nakababatang mga kapatid. Wala itong ibinigay na problema sa kanyang mga magulang. Nang magtapos ito ng high school, ay nag-enroll ito sa St. Paul College at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Tourism. At dahil nga sa 4 sila na pinag-aaral, ay hindi lingid sa kaalaman ni Micah na hindi sapat ang sinasahod ng kanyang ama para sa kanilang mga gastusin, lalo na at sa kolehiyo na siya at nag-aaral pa ang mga nakababatang kapatid. Kaya naman ay napag-isipan nito na maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Noong una ay hindi pumayag ang kanyang mga magulang dahil sa alam nila na mahahati lamang ang konsentrasyon ng anak sa pagtatrabaho at pag-aaral. Gayunpaman, dahil sa determinado na makatulong sa noon ay 45 years old ng ama, ay nagawa nitong mapapayag ang mga magulang. Kasabay ng pangakong hindi maaapektuhan ng pagtatrabaho ang kanyang grado. At dahil nga sa taglay na kagandahan at talino, ay natanggap ito agad sa trabaho bilang usherette sa Cultural Center of the Philippines sa Pasay City. Habang nagtatrabaho sa Cultural Center, ay dito niya nakilala ang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Ang noon ay 18 years old pa lamang na si Christopher Von Moraleja. Taong 2010 ay nagsimulang magpakita ng interes si Christopher sa dalaga. At dito na nga nagsimula ang kanilang relasyon. Lingid sa kaalaman ng lahat na ito din ang tatapos sa buhay ni Micah. Marami sa mga kaibigan at nakakakilala sa dalawang nakasaksi sa kanilang pag-iibigan. Maging ang mga magulang nila ay naging saksi sa kanilang relasyon. Hindi kasi nilihim ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Formal itong pinakilala ni Micah sa kanyang pamilya, ganun din naman si Christopher. Hindi tumutol ang pamilya sa kanilang relasyon dahil sa alam nilang hindi magpapabaya si Micah sa kanyang pag-aaral. Relasyon ngayon siyempre pinagdaanan natin yun, di ba? Pinagdaanan naman. Kasi nakikita ko naman hindi siya napapabaya ng pag-aaral niya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, ay masasabi mong genuine at talaga namang solid ang naging relasyon ng dalawa. Sabi nga ng iba, mapapasana all ka na lang pag nakita mo sila. Mula na maging magkasintahan ay tila ba umikot ang mundo ng dalawa sa kanilang relasyon. Ika na lang po umikot yung mundo. Parang isolated silang dalawa. Nagkaroon sila ng parang sarili mundo silang dalawa. Naging routine na ng magkasintahan na ihahatid ito ni Christopher at susundiin din naman pag uuwi na. Kaya naman buo ang tiwala ng mga magulang at kaibigan ni Micah na safe ito kahit pangaalanganing oras na nakakauwi mula sa trabaho dahil sa kasama nito ang nobyo. Subalit nagkamali sila ng hinala dahil noong February 2, 2011 ng madaling araw, ay nakatanggap ng tawag ang noon ay natutulog ng ina ni Micah. At isang masakit na balita ang kanilang natanggap. Ayon kasi sa tawag, ay nasa Pasay City General Hospital ang kanilang anak. At nang tunguhin nila ang lugar, ay nadatna nila si Micah sa kalunos-lunos nitong kalagayan at wala ng buhay. Ayon sa medical legal examination na isinagawa ni Police Chief Inspector Voltaire Nunod, si Micah ay nagtamo ng hindi bababa sa 10 mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga ito ay direktang tumama sa kanyang puso na siyang naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Subalit bakit sinapit ang dalagang masakit na katapusan? Sino ang salarin? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, kung kayo po ay bago lamang sa aking channel at tulad ko din na mahilig sa mga kwento ng krimen, ay maaari nyo pong pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos.
Ayon sa isinagawang investigasyon ng mga kapulisan ng Pasay noong February 1, 2011, araw ng Martes, tulad ng nakagawian, ay sinundo ni Christopher ang kanyang nobyang si Maika sa isang travel agency sa Makati kung saan ito nag-OJT. At nagtungo ang mga ito sa bahay ng nobyo sa 2434 Sarial Street, Zone 11, Barangay 95, Disina, Pasay City. Dumiretso doon ang biktima para sana ipagpatuloy ang kanyang ginagawang thesis. Maliban sa dalawa ay ang nakababatang kapatid lamang ni Christopher Moraleja ang nasa bahay. Dahil sa nasa barangay hall pa ang ama nito na isang barangay executive officer at nagkakaroon ng pagpupulong. Nang sumapit ang alas 7:45 ng gabi, ay humahangos na nagtungo sa barangay hall ang nakababatang kapatid ni Christopher para sunduin ang ama. Ayon sa mga nakarinig, ay paulit-ulit na sinabi nito na sinaksak ng kuya niya ang kasintahan na si Maika. Agad na tinungo ng mga barangay officials ang bahay at dito nga ay nakita nila ang dugo ang katawan ni Maika. Sila din ang nagdala sa dalaga sa hospital kung saan ito diniklarang wala ng buhay. Sa kanilang panayam sa ama ni Christopher ay sinabi nito na ang anak niya ang sumaksak kay Maika. Subalit hindi niya umano alam kung saan ito nagpunta. Maliban dito, ayon sa mga kapitbahay ng mga suspect, ay narinig nila ang pagtatalo ng magkasintahan bago mangyari ang krimen. Dahil dito ay tinuring na person of interest ang nobyo ng biktima na noon ay nasa 19 na taong gulang na si Christopher Von Moraleja. Ayon sa mga kaibigan ng dalawa, bago mangyari ang krimen ay madalas na mag-away magkasintahan. Ilan sa mga kadahilanan ay ang pagsiselos nito. May pagkakataon din na naikwento ni Maika sa isang kaibigan na nais na niyang hiwalayan ng nobyo dahil sa malimit nilang pag-aaway. Ito ang nakitang motibo ng mga pulis sa nangyaring pamamaslang, ang matinding selos. 3 araw matapos ang pagpatay ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan mula sa tatay ni Christopher at sinabi nito na isusuko niya ang anak subalit walang naganap na pagsuko. Oo, parating si Don Moraleja. Siya na nagturo sa amin eh. Pero wala namang nangyari. Ang kasalanan, pakita ka at sabihin mo na ako ay inosente. Pero dahil hanggang sa ngayon, wala tayong respect Don Moraleja na nakikita. Lumalabas na sa pananaw ng mga tao na siya ay nagkasala. Kaya naman ay opisyal na nilang sinampahan ng kasong pagpatay si Christopher Von Moraleja alias Kevin C. sa Prosecutor's Office ng Pasay. Ayon kay Police Lieutenant Alan Valdez, ang hepe ng Station Investigation and Detective Management Branch ng Pasay Police, na bagamat walang direktang nakapagturo o nakakita sa suspect na si Christopher Von Moraleja nang saksakin niya ang biktima, umaasa sila na sa pamamagitan ng mga circumstantial evidence ay maituturo nito ang akusado. Matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral ng mga taga-usig sa mga ebidensyang isinumite sa kanila ng pulisya, ay nakakita sila ng matibay na basihan para iakyat ang kasong pagpatay laban kay Christopher Von Moraleja sa mababang hukuman noong April 29, 2011. Nakasaad sa inilabas na resolusyon ng taga-usig na lumalabas sa mga pangyayari na may relasyon bilang magkasintahan ang biktima at ang suspect at naganap ang pamamaslang sa loob mismo ng bahay na tinitirhan ni Christopher sa 2434 Sarial Street, Disena, Pasay City, kung saan pareho silang nasa loob. Mas binigyang timbang din ng taga-usig ang pahayag ng mga investigador at ng 2 barangay tanod ang namutawi umano sa mismong bibig ng ama ni Christopher na si Von Moraleja na nasaksak ng kanyang anak ang biktima at hindi niya alam kung bakit. Hindi rin sumipot si Christopher sa preliminary investigation na itinakda ng taga-usig at sa halip ay ang kanyang abogado ang dumating at prinisinta ang mga testimonya ng kanyang ama na nagpapasubali sa mga pahayag ng 2 kasamahan sa barangay at ang narinig mula sa kanya ng mga investigador. Matapos lamang 1 buwan noong May 31, 2011,
ay inilabas na ang warrant of arrest laban kay Christopher Von Moraleja. Ang nasabing mandamiento de arresto ay inisyo ni Judge Tingaran Giling ng Pasay City Regional Trial Court, Branch 109. Sa bisa ng nasabing warrant of arrest ay naging subject si Moraleja sa malawakang manhunt operation. Ang pamilya ay lumapit din sa tanggapan ni Senator Bongo at dating President Rodrigo Roa Duterte at dito ay nangako ang Pangulo na tutulong sa paghahanap sa may sala. Naging laman ng mga pahayagan at social media ang mukha ni Christopher Von Moraleja na may mga pulang letrang nakalagay na wanted at may 200,000 pesos na halagang pabuya para sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Si Christopher Von Moraleja ay itinuring na number 1 sa listahan ng mga most wanted criminals noon ng Pasay. Ang pamilya, kamag-anak at kaibigan ni Micah ay bumuo ng Facebook page na Justice for Micah Gutierrez at Justice for Micah na website kung saan ay bumuhos sa mga pakikiramay at pagkundina ng mga netizens sa pangyayari. Dito din nila nilalagay ang lahat ng mga links tungkol sa mga balita at update sa kaso. Hindi po tumigil ang mga investigador natin sa follow-up unit ng Pasay City Police Station. Sa katunayan, marami mga lugar silang pinuntahan with coordination ng pamilya po ng mga patay, ng babae na biktima. Subalit talagang mailap itong suspect. Lumipas ang araw, linggo, buwan at taon ay walang balita sa kinaroroonan ni Christopher. Sa loob ng 9 na taon ay naging mailap ang hustisya para sa pamilya hanggang noong January 6, 2020 nang makatanggap sila ng tawag mula sa Nagcarlan, Laguna kung saan ay mayroon umanong nakakita kay Christopher Von Moraleja. Sa nasabing araw ng bandang alas 11 ng tanghali ay nadakip si Christopher sa barangay Alibongbungan, Nagcarlan, Laguna. Siya ay inaresto ng pinagsamang elemento ng Warrant and Subpoena Section at Station Investigation Detection Management Section ng Pasay City kasama ang members ng Nagcarlan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Elvin John M. Tio, Officer in Charge. January 8, 2020, siya ay nilipat mula Nagcarlan patungong Pasay Police Headquarters para harapin ang ginawa niyang kasalanan. Sa pagkakadakip kay Christopher Von Moraleja ay nanatili itong walang imik at sinabing sa hukuman na lamang siya magsasalita. Sa ginawang arraignment ng kaso ay nag-plead ito ng guilty. Dahil dito, si Christopher Von Moraleja ay napatunayang nagkasala sa kasong pagpatay kay Michelle Jamaica Gutierrez at hinatulan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi ito eligible for parole. Makalipas ang 9 na taon ay nakamit ng pamilya Gutierrez ang hustisya para kay Micah. Nagpasalamat ang pamilya sa lahat ng mga tumulong sa kanila para sa pagkakadakip sa may sala. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.